Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi ajma'in Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isang mapagpala at magandang umaga sa ating lahat. So alhamdulillah, nandito naman po tayo sa ating munting pagbabahagi ng kaalaman sa pananampalatayang Islam. So bilang po pagpapatuloy sa mga topic na naisagawa natin nung nakaraan, so dito pa rin po tayo sa subject natin na akhlaq o yung tinatawag na magandang pag-uugali sa Islam. Ngayon po ay tatalakayin natin yung adabut ta'ami wa syarab, yung magandang ugali o magandang katangian na itinuro ng Islam sa atin sa pagkain at saka sa pag-inom. So sapagkat ang pagkain at pag-inom ay isa ito sa mga pang-araw-araw na gawain ng tao sa kanyang sarili, no? Sa pangangailangan natin ito bilang isang nilikha lamang. So sa mga ganitong gawain, pag ito ay sumasang-ayon sa katuruan ng Islam, ay ginagatimpalaan po tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya sa mga ganitong gawain ay tinuruan tayo ng Islam, no, sa Quran at sa Sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng mga alituntunin upang maging wasto at makamit natin ang gantimpala ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, no, sabi niya mismo sa sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, sabi niya, "Wa kulu washrabu wa la tusrifu." "Wa kulu washrabu wa la tusrifu." Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, at kayo ay uminom at kumain at huwag mag-aksaya sa pagiging maluho, huwag mag-aksaya. No? So, mismo itong sa Quran nabanggit yung pamamaraan, tamang pamamaraan na sinabi ng Quran na magsikain lamang at magsiinom ng walang pag-aaksaya. No? Sa Quran po nabanggit. Sa hadith naman ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya sa hadith niya na samillaha wa kul biyaminika wa kul mimma yalik. No? Merong isang bata sa kapanahunan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasama ng mga sahaba na kasama nila sa pagkain at syempre nakaugalian ng bata ng musmus pa lang is yung walang sapat na arrangement sa pagkain. So ipinakita ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya, inadvisean niya ng magandang asal sa pagkain at pag-inom. Kaya sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, "O bata, bigkasin mo ang ngalan ng Allah bago kumain at gamitin mo ang kanang kamay at kumain lamang sa nasa harap ng nasa harap mo." No? Ito yung hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya samillaha, banggitin mo muna ang pangalan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa kul biyaminika, at gamitin mo ang kanang kamay, no, at kumain lamang sa kung ano yung nasa harap. Subhanallah. So ito yung pamamaraan na napakagandang pamamaraan na nagpapakita ng wastong disiplina sa tao sa pagkain at pag-inom. Meron pang ilang mga asal dito na magandang asal na babanggitin natin na itinuro sa atin ng Islam. Bagkus ang iilan dito ay nagiging obligado sa atin sapagkat merong hadith ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Una-una po ay iwasan natin na gumamit ng ginto o pilak, no, sa mga gamit sa ating pagkain tulad ng baso o mga plato na may ginto o pilak sapagkat ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ipinagbawal niya ito sa atin. Nabanggit sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kahit gaano man kataas ang estado ng tao sa buhay niya, kahit mayaman man siya, no, ay ipinagbawal sa atin na gumamit ng ganitong mga kagamitan sapagkat may pagbabawal sa atin sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng mga ulama natin na ang dahilan daw dito sa pagbabawal nito ay para hindi natin masaktan yung damdamin ng mga mahihirap sa mga ganong sitwasyon na nakikita nila. Kaya sa Islam, ipinagbabawal ang pagmamalaki at maging dahilan ng gawain na ikasama ng loob ng kapwa natin. Pangalawang adab na maaring makuha natin dito sa magandang aral ng pag-inom at saka pagkain, no, ay huwag kumain na nakasandal o nakahiga. Bagkus ito ay
maaring sabihin natin na nagiging obligado sa atin, no? Sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pinagbawalan tayong kumain na nakasandal. Ano pong ibig sabihin nakasandal? Yung hindi po nakastraight ang katawan kundi nakasandal sa isang dingding o isang ano pa na pagkain. So hindi kinakailangan nakaupo ng straight na katawan at hindi pwede nakasandal o nakahiga. Opo. Sapagkat sinabi rin ng mga ulama natin ang dahilan dito ay nagpapakita ito ng pagmamalaki. No, na yung kumakain ka na habang kumakain ka ay nakasandal, na nawawala yung pagiging pagpapakumbaba. Pagmamalaki ang parang ito yung naidudulot sa tao. Kaya ipinagbawalan tayo ng Islam sa mga ganito. Pangatlong magandang asa sa pagkain is kapag dumating ang oras ng pagkain at dumating rin ang oras ng sala, no? At dumating ang oras ng sala, mas mainam na unahin muna ang pagkain kaysa sa sala. Opo. No? Although na ang sala ay isa ito sa mga isa ito sa mahalagang ibada natin, pero pag ang nakasabay niya ay sala, ay pinayuhan tayo ng Islam na mas unahin natin ang ating pagkain. Sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, la salata li hadratit ta'am wala wa huwa yudafi'uhul akhbathan. Sa hadith sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walang sala na kompleto kung sa oras na ng pagkain. Ibig sabihin ginagawa ang sala sa oras ng pagkain at ganoon din sa panahon o sa kalagayan na meron kang pinipigilan. Ibig sabihin ay ang tao ay gusto niyang pumunta sa kubeta dahil meron siyang nararamdaman, mas mainam na unahin mo muna yun kaysa sa pagsasala. No? Ito po yung mga katangian na itinuturo sa atin ng Islam sa mga wastong pagkain at pag-inom. Pang-apat, mas mainam na hugasan muna natin ang ating mga kamay. No? Ito ay maaaring sabihin natin na hindi na nangangailangan ng dalil, kundi kinakailangan sa isang tao na kumakain ay hugasan muna niya ang kanyang kamay. Nagpapakita ito ng kalinisan. Panglima, bago magsimula, bago kakain, ay banggitin ang pangalan ng Allah. No? Sa pamamagitan ng pagbigkas ng Bismillah. Bismillah. No? At itong pagbigkas ng Bismillah ay hindi na kailangan pang malakas o naririnig. Pwedeng tahimik na lamang o nasa sarili mo na lang yung pagbigkas. At ganun din pagkatapos ng pagkain. Ang babanggitin lamang ay Alhamdulillah. O mayroon pang mga ibang hadith na itinuro ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pwede nating banggitin. Okay? Sapagkat ang pagkain, no, ito ay kasama ito sa mga biyaya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na kailangan nating pasalamatan. Kaya part na rin ito ng pagsamba. Ang pagkain kung tulad nung kanina nabanggit natin na masundan natin ang alituntunin na itinuro ng Islam sa atin. Pang-anim, sa magandang asal ng pagkain at pag-inom ay iwasan nating gumamit tayo ng kaliwang kamay. No? Kinakailangan ay kanang kamay. No? Sapagkat, ano pong rason? Sapagkat ipinagbawal ito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabanggit niya na ang mga syaitan ay kumakain sila sa pamamagitan ng kanilang kaliwang kamay. So tayo ay hindi na iniiwasan natin ang mga ugali ng syaitan. Ano pong syaitan? Yung mga demonyo, no? So hangga't kaya is gamitin muna natin ang kanang kamay, maliban lang kung may mga mabigat na mga dahilan, mga rason. Halimbawa, ang tao, no, wala na talaga siyang kanang kamay, kaliwa na lang. So sa mga ganun ay binibigyan naman ng konsiderasyon ng Islam. O di kaya ay halimbawa is may sakit ang kamay niya, no, na hindi siya pwedeng humawak ng so pwede naman siya gumamit ng kaliwa, no. Lahat ng kautusan sa Islam is may kaluwagan. Pangpito, no, kumain lamang sa kung ano ang nakalatag sa harapan. Yung kaninang nabanggit natin na pinakamainam at nagpapakita ng magandang asal ay yung kung mayroong salo-salo halimbawa na sa kainan at nandyan ang mga iba't ibang uri ng pagkain, mas mainam na kung ano yung nasa harap mo lang, doon ka lang kumuha, no? Sapagkat ito ay nagpapahiwatig ng isang magandang asal. Opo, yun ang purpose doon. Pangwalo is hangga't kaya ay huwag pintasan ang pagkain, no?
Pag nakalata kang pagkain at meron kang nahalatang hindi maganda doon o ayaw mo, ang pinakamainam ay iwasan na lang ito nang walang sinasabi. No? Sapagkat ito ay biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi pwedeng pintasan. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ganun po ang kanyang pag-uugali. Nabanggit sa hadith ni Anas bin Malik, no? Na sabi niya ay nagserbisyo ako, sinerbisyuhan ko ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng 10 taon, ay ni isa man na hindi ko narinig sa kanya na sinabi niya na bakit ganito o bakit ganun, no? Pag sabi niya pag kumain siya at meron siyang ayaw kikainin, ay umalis na lang siya ng kusa na walang sinasabi. At pang-siyam ay iwasan na huwag kumain o uminom ng nakatayo. Opo, sapagkat may mga hadith ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ipinagbawal niya na hanggat maaari ay kumain ng nakaupo. Nagpapakita ito ng pag-uugali. Maliban lang kung may mga rason o may mga dahilan, no? Sapagkat hindi naman ito totally as in obligado, masabi ng mga ulama natin, dahil meron din ibang dalil na nakita rin nila ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nakatayong umiinom o kumakain, no? Subalit para maano natin ang sunna, mas mainam na nakaupo at huwag nakatayo. Pang-sampo, no, ay mas mainam na sa pag-inom uminom ng mahinaon, no? Uminom ng mahinahon at kung kaya ay huminga sa labas ng baso, no? Ibig sabihin ng tao pag siya ay uminom ay huwag masyado yung madali at yung parang talagang napapabilisan na parang nakikita mo na may humahabol sa kanya, no? So ito po ay nagpapakita ng walang magandang asal sa pag-inom. Mas mainam na mahinahon at hangga't kaya ay huwag huminga sa ilalim ng baso kundi sa labas. Yun po yung tamang tinuro sa atin ng Islam sa ganitong pag-inom. At bilang panghuli, no? Bilang panghuli sa pagpapakain o pagpapainom, halimbawa sa panahon na may bisita, mas mainam na unahin mo na ang ibang tao kaysa sa iyong sarili. Ito po ay nagpapakita ng wastong pag-uugali sa iba bilang pagrerespeto. Ito po yung mga mga magandang asal na nabanggit natin sa pagkain at pag-inom. Inshallah naway nakapagbigay sa atin ng aral at may isa katuparan natin ng mga sunnah. Hanggang dito na lamang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.